Hello mga sound addict. Okay. Meron tayo ditong M Audio M2 MA1200 M Audio. So itong unit na ito mga friends is papagawa kasi sabi nung may-ari is may ham lang daw yung kabilang channel. So yun namang tao na bibili sana nito is yung nagdala dito is yun din yung sabi niya, may ham lang daw. Hindi naman niya na-test. So pagka-test natin is nag-protect yung kabilang channel. So pag nag-protect ang kabilang channel, ayan. So makikita nyo na nag-protect yung kabilang channel. So ibig sabihin, pag nag-protect ang kabilang channel, hindi lang ham ang nasa kondisyon ng amplifier, kundi meron talaga siyang sira, kaya nag-protect siya. So hindi lang ito kunting problema, kundi isang malaking problema kasi nag-protect. So kung ham lang, madali lang yung problema, kaso hindi ham yung makikita natin sa amplifier. So ngayon ito-troubleshoot natin ito para makita natin kung ano yung problema o cause ng pag-protect niya. Okay. So nabuksan ko na ito. Nabuksan ko ito ngayon lang. So visual check muna tayo kung meron bang mga sunog na parts. So far sa ngayon hindi ko pa na yung hindi ko pa nasuyod ng mabuti. So ayun guys, sinuyod natin yung kinaliliman ng kuweba. So meron tayo makikitang sunog na parts. Ayan siya. Ayan. So may sunog na parts dito sa bandang portion ng driver board. So dyan po, sunog na sunog. Baklasin natin to para makita din natin yung side na ito. So ngayon meron naman tayong makikita na sunog dito sa
mainboard sa amplifier na nasunog. So sure ako na meron itong shorted na power transistor. Kita ko sa inyo. So ito yung sunog niya guys. Ito at yung sa meron dito naman itong so yan yung mga nakita natin sa hindi pa visual check pa. So hindi pa tayo nag-test ng mga parts. So visual check pa itong ginagawa natin. So ngayon parang yan lang siguro yung nakita nating sunog. So mag-test na tayo dito sa mga power transistor. Finally mga guys, natapos na natin i-repair itong ME1200 na M-Audio. So napalitan natin yung mga sunog na parts. So madami-dami din yung napalitan. Ito mga driver, ito mga power sa kabila naman na side meron din. So yung sunog dito sa yun yan na resistor at saka transistor napalitan din yan. So meron ding sunog sa sa board, mga bias na resistor. So napalitan din natin. So ngayon na na natin na na power on na natin itong amplifier. So ito kita nyo kanina itong naka-protect. So ngayon hindi na siya nag-protect. So good na yung status ng amplifier. So nag-input tayo ng signal generator 1 kHz. So yun yung yellow, yan yung natin, yung input natin. 2.5 volts input. So may input tayo dyan, tapos yung blue yun yung output natin. So kita din natin doon yung voltage niya, AC. So input tayo, yes, ayan. Na yung output natin, meron ng output. So steady. So ano pa lang yan, minimal pa lang yan sa output niya kasi 8 volts pa. Testing tayo dyan. So meron tayong load na 8 ohms. Ayan na guys, so kanina tayo nag-test nito. So so okay na. So ngayon naman nag-attach tayo ng supply rail, positive rail. Ayan, positive. Ngayon sa standby mode 32 volts siya, standby mode. So hindi pa gumagana yung ating amplifier. So meron siyang 32 volts na standby. Sige na ay, bye-bye na ay. Bye. Love you. So hindi pa tayo naka-peak. Uy, ayun, tumaas na siya. Tumaas na yung supply natin. Yan, di ba? So babaan natin kunti yung voltage range ng ating ayan. So binabaan natin kunti para makita natin yung peak sa amplifier natin. Ayun, nag 60 volts na siya. So kita nyo, naka-full na tayo, pero mahina pa yung input natin kaya hindi nag-peak. At saka hindi pa nag-peak yung signal natin sa sa oscilloscope.
So yung supply natin is nag 60 na, tumaas na. So tingnan natin doon sa voltage output kung ilan yung out niya sa 60. Ayun, 60 full, tingnan. So 30 volts pa yung ano. So sirado natin muna, taasan natin yung input ng ano natin. So nasa 3 volts tayo. So lalagay natin na ay walang 5, mayroong 5. So tinaasan natin ng 0.5 volts yung input. So tingnan natin kung makapik na ba dito. So wala pa rin, hindi pa rin nakailaw yung ano natin. So transfer tayo sa ano 4. So meron tayong 4 volts input peak to peak sa ating so hindi pa rin nag-ilaw yung limit natin. Taasan natin kung saan mag limit yung ano natin, yung amplifier. Hindi pa rin umiilaw yung, pero meron na tayong mataas na, meron na tayong 45 volts AC output. So 5 volts na tayo. Mataas na yung input natin, nasa 5 volts na. Hindi pa rin nag-peak yung amplifier natin, oh. Kita nyo doon sa oscilloscope, di pa rin nag-peak. So di pa rin nag-peak kahit mataas na yung input natin. 5 volts na yun. So tingnan naman natin yung voltage output niya sa peak. So 50 voltage rail, nasa 50 na. So 50 na yung ano niya, nasa 50 na yung voltage output niya sa speaker terminal. 50 volts AC. So nag 5 volts na tayo, di pa rin siya nagpipik. Sagad na sa 6 volts peak to peak voltage input sine wave. Hindi pa rin, guys. Ano pa rin yung ano natin, scope, lumalagpas pa rin sa ano, sa display. Nasa 50 na tayo, 50 voltage per division. So mataas na yan. So hindi na natin masyadong na yung ano na, meron ng hum na naririnig tayo. So 60 volts na yung AC.
AC niya doon. Meron na tayong ringing na naririnig sa amplifier. So almost peak na siya. Pero kulang pa rin, hindi pa rin nag-limit, hindi pa rin yung isa scope natin sa display, hindi pa rin nag-overdrive. So hanggang saan kaya ang overdrive nito? 6.5 input voltage peak to peak. Meron na tayong 60 volts na na voltage output sa speaker. 65. Meron na tayong 65, hindi pa rin siya umiilaw. Ganun din sa kabila. Wala rin, hindi pa rin sila umiilaw, hindi pa rin nakikita natin yung yung sine wave niya na nag-overdrive na. So full na, hindi pa rin nag-overdrive yung output. So okay kayo, okay. So yung 65, tingnan natin ang taas na ng input natin. Taasan pa natin kung hanggang saan yung 7. So 7 volts input peak to peak voltage. So tingnan natin. Hindi na tumaas, wala na. So meron na tayong 70 volts. Yan yung maximum natin sa speaker output. Yan yung output natin sa speaker. So ito naman yung positive voltage rail natin. Computing sa ating power, voltage times current, yung sa output niya peak 8 ohms load is meron tayong voltage at saka current, so 560. So almost 600 yung power niya sa amplifier na ito sa maximum. Hindi nakita natin yung peak, pero kitang-kita natin sa signal niya output yung nag-peak na siya, kasi kahit anong pihit na natin dito sa volume, nag-steady na siya doon sa point na yun. So that's all folks, thank you for watching. This is the review of ME12 repair and test. So okay na yung amplifier natin, ready to bang na. So okay na yan, balance yung positive at saka